Chapter 13. Hindi itinago ng lalaki ang paghanga sa mga mata nito habang hinahagod siya nito ng tingin. Naiilang naman siya sa klase ng titig ng lalaki. My name is Gilbert. Gilbert Sullivan. Inabot nito ang isang kamay sa kanya. Napilitang nakipagkamay na rin siya. Jenna Alegria, matipid na sagot niya. Nice meeting you, Jenna. Nakangiting sabi nito na pinisil pa ang kamay niya. Excuse me, I need to go to the restroom. Agad na palm niya ng bitiwan nito ang kamay niya. Wait, can I have your number? Pahabol nito bago siya umalis. I'm not really giving out my number, Mr. Sullivan. Oh, then you can have my number instead. Bago pa man siya makatanggi ay inabot nito sa kanya ang isang calling card. Kinuha niya na lang din yun para makaalis na siya sa harap nito. Wala sa loob na inilagay niya ang card nito sa bag niya. Ang plano niya ay umuwi na pagkatapos. Bago pa man niya nahanap ang restroom ay biglang sumulpot na lang sa harap niya si Chelsea. I saw you talking to Mr. Sullivan there. Alam mo bang kliyente siya ni Dad? Imbes na sagutin ng babae ay umiwas lang siya rito. Ang conceited mo talaga, Jenna, no? Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Nainas yata ang babae sa patuloy na hindi niya pagpansin dito. Tumigil nga siya at akmang babuka na ang bibig para patulan ito, pero nagulat na lamang siya nang bigla nitong ibinuhos ang larnang wine sa basong hawak nito. Napuno ng pulang likido ang evening dress na puti ni Chelsea. Jenna, sigaw nito na tumingin sa kanya na may kasamang pagsinghap pa. Napatawa siya ng pagak sa ginawa nito. Ano na namang drama nito? Nababaliw na yata ito. Saka lang niya naintindihan kung bakit ginawa iyon ng babae nang marinig ang boses ni Zian sa likod niya. What happened? Nag-aalalang tanong ni Zian na dumiretso kay Chelsea. Zian, I don't know what's with her. Kinausap ko lang siya ng maayos and then she just suddenly pushed my hand para mabuhos ang wine, biglang naging parang inaapi ang tono ni Chelsea. Hindi na niya naitago ang pag-ikot ng mga mata sa narinig. Biglang bumaling sa kanya ang napakaseryosong mukha ni Zian. I thought na pag-usapan na natin ito, Miss Alegria. Miss Alegria. Oh, now biglang naging pang-office setting ang tono nito sa kanya. And you believe her? Iyon lang isinagot niya. May napapatingin na sa gawin nilang tatlo. Apologize to her, Miss Alegria. Bossy na sagot ni Zian. I won't apologize if wala akong kasalanan, matigas na sabi niya. Nagbabanta ang mga tingin ni Zian sa kanya. Hindi rin niya naman ibinaba ang tingin. I don't want you stomach a scene here, within pagsabihan mo iyang girlfriend mo na tantanan ako, Mr. Escobar. Pagkasabi noon ay basta na lang niyang iniwan ang mga ito. It's okay, Zian. Narinig pa niyang sabi ni Chelsea na para bang kung sinong mabait. Napailing-iling na lang siya habang papuntang restroom. You're really a bitch, Jenna. Hindi pa man siya nakakapasok ng cubicle ng CR ay narinig niya ang humahanggos na boses ni Chelsea na sumunod pala sa kanya. Inis na hinarap niya ito pero bago pa niya ito mapatulan ay bigla nitong hinatak ang tela ng damit niya. Sa lakas ng puwersa ng hila nito ay napunit ang left side ng damit niya. Kung hindi pa niya nahawakan agad ang tela ay siguradong may expose ang isang dibdib niya. Serves you right. Nakangising sabi ni Chelsea saka nagmamnadaling lumabas ng restroom. Mabuti na lang at walang ibang tao sa restroom. Galit na susundan niya sana si Chelsea habang takip-takip pa rin ng isang kamay ang napunit na parte ng damit. Nagulat na lang siya nang biglang may humila sa kanya nang makalabas siya ng pinto ng restroom. Ipinasok siya nito sa isang bakanting room malapit sa restroom. Sasampalin niya sana ang parngahas na humila sa kanya nang isinandal siya nito sa dingding ng matigilan. Mr. Escobar. I'm really trying to hold my temper, Jenna, but you always provoke me. Why do you hate Chelsea so much when she's one of the sweetest girls I've known? Kailangan ba talagang umabot uli kayo sa sakitan? She's running away from you, crying. What did you do to her this time? Hindi niya inaasahan ang galit na iyon ni Zian. Kitang-kita niya kung paanong nagtatadyes ang mga bagang nito, habang nakapinid siya sa dingding at ikinulong ng katawan nito na para bang ayaw nitong matakasan niya. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mukha ng lalaki. Kaya pala hinayla na lang siya nito bigla sa isang sulok dahil akala nito ay sinaktan niyang mali si Chelsea.
Hindi ba nito nakikita ang hitsura niya ngayon? Bigla ay naalala niya ang sariling mukha. Let go of me. Matigas na tugon niya saka sinubukang itulak ito. Natatakot siyang baka tuluyang bumuyang-yang ang isang dibdib niya na natatakpan lang ng nipple pad. Sa damit na suot ay hindi siya pwedeng magsuot ng bra at may kasama na itong nipple pads. Sa pagkakahapit ng damit sa katawan niya ay hindi naman aalog-alog ang mga dibdib niya kahit walang bra. Imbes na lumayo si Zian ay hinawakan pa nito ang dalawang kamay niya para idikit din sa dingding. Grabe yata talaga ang galit nito sa kanya at hindi man lang nito napansin na punit ang damit niya. What the? Bigla itong natigilan ng tuluyang bumaba ang tela ng damit niya. Binitiwan nito ang mga kamay niya saka lumayo ng konti sa kanya. Bago pa man tuluyang matanggal ang nagsisilbing takip ng isang dibdib niya ay mabilis na natakto niya iyon ng isang kamay. Matalim na tingin ang ibinigay niya rito saka aalis na sana nang hilin siyang muli ng lalaki. Were you harassed? Who did that to you? Galit pa rin ang boses nito pero patungkol na iyon sa gumawa noon sa kanya. Sa mukha nito ay parabang handa itong manapak. Nanatiling nakatikip ang kamay niya sa punit na damit ng humarap sa lalaki. Why don't you ask the sweetest person you've ever met? Sarcastic na tugon niya. Matagal na napatitig ito sa mukha niya na parang pilit. Nanililinaw sa isip ang sinabi niya. Chelsea did that. Hindi makapaniwalang tanong nito. Bago pa siya sumagot ay hinubad nito ang suot na coat. Pinasuot nito iyon sa kanya. Gusto sana niyang pumiksi pero alam niyang hindi siya makakalabas sa ganong ayos. Hindi na niya kinumpirma ang tanong nito. Alarm din naman niyang kay Chelsea pa rin ito papabor. I'll just return this on Monday. Thank you, sabi niya natatalikod na sana sa lalaki. Wait, ihahatid na kita. No need, Mr. Escobar, stay, demand nito habang hawak pa rin siya sa braso. Kinuha nito ang phone sa bulsa saka nag-dial. Yes, Arthur, can you take Chelsea to her place? Okay, thanks. Kaya kung umuwing mag-isa, matigas na sabi niya. Tiningnan lang siya nito nang hindi umiimik. Masuyong iginiya na siya nito palabas ng kwartong basta na lang nilang pinasukan. Sa tingin niya ay isa yung maliit na room sa kung sino mang magmi-meeting sa venue na iyon. Hawak-hawak niya pa rin ang coat nito kahit nakabutones na halos lahat ng butones noon. Masyadong maluwang sa kanya ang coat dahil nga sa laki ng katawan ni Zian kumpara sa kanya. May mga bumabati ritong kakilala nito nang paalis na sila at miningitian lang iyon ni Zian. Naku-curious ang mga mata nang nga nakakasalubong nila lalo pa at nanatiling hawak siya ni Zian sa braso habang suot niya ang coat nito. Nang sa wakas ay nasa labas na sila. Akla niya ay makakahinga na siya ng maluwag pero nasalubong niya ang nanlilisik na mga mata ni Chelsea. Naghihintay pala ito sa labas kasama ni Arthur. Napatingin ang babae sa coat na suot niya saka sa kamay ni Zian sa braso niya. Nakita niya kung paanong nanlisik pa lalo ang nga mata nito. Dagli naman yung lumamlam nang mapatingin kay Zian. Zian, gusto ko ikaw ang maghatid sa akin, go with Arthur, Chelsea. Agad na sabi ni Zian na hindi na ito pinatapos magsalita. This night is really ruined for me, Zian. Parang maiiyak na sabi nito. Si Arthur na nakatayo sa tabi nito ay pasimpleng tumikim. Arthur, ihatid mo na si Chelsea. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zian. Gusto niya sanang tumanggi uli pero nang makita niya ang mukha ni Chelsea ay nakadama siya ng kasiyahan sa loob-loob niya. Hindi ba't ang sabi niya sa sarili ay gagantay at gagantay siya rito at kay Amanda sa kung anumang paraan? Bakit hindi niya gamitin ang pagkakataong ibinigay para makaganti rito? Sa nais ay bigla siyang ngumiti kay Chelsea nang hindi nakatingin si Arthur sa kanya. Ihahatid ko na kayo, Miss Rivera, sabi ni Arthur pero hindi man lang kumilos si Chelsea. We'll talk some other time, Chelsea, parang pagod na sabi ni Zian. Lang segundo munang nakatayo lang si Chelsea pero maya-maya din ay ngumiti ng napakatamis kay Zian. May saltik ata talaga ito sa utak. You can go to my place anytime, Zian, para pag-usapan ang mga dapat pag-usapan. Lumapit pa ito sa lalaki saka hinalikan ito sa pisngi. Agad na itong tumalikod habang nakasunod si Arthur dito. Nang maywan sila ni Zian ay nag-insist uli siyang uuwing mag-isa. As usual ay hindi ito sumagot bagkus ay hinawakan uli siya sa braso para igiya sa isang kotse.
Walang nagawa kundi sumunod na lang din siya. Gising pa kaya si Xavier ngayon? I want to see him. Baka isipin niyang napakawalang kwenta ng ama niya at di na muling nagparamdam, sabi nito bago paandarin ang sasakyan. Huminga siya ng malalim bago sumagot. In case you forgot, hindi mo anak ang anak ko. But what Xavier knows is that I'm his father. Iniisip ko lang ang anak mo, Jenna. You don't want him to feel neglected by his father all his life. Trust me, I know the feeling, sabi nito na itinuon na ang tingin sa harap habang pinapaandar ang kotse. Naisip niya ang sinabi nito. Iyon din naman ang ipinag-aalala niya kaya't hindi niya lubusang maisip kung paano babawiin ang kasinungalingan nila sa anak. I hope he's still awake, napatingin si Zian sa relo nito sa katuluyang pinaandar ang sasakyan. Sumandal na lang siya sa upuan at pumikit. Baka bukas niya isi-send ang mga pictures niya sa gabing iyon kay Patrick. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. Mabuti na lang at nakakuha na siya ng pictures niya bago pa man sinira ni Chelsea ang damit. Biglang sumingit sa utak niya ang galit na mukha ng babae. Kung napapagalit niya ito ng ganun dahil kay Zian, bakit hindi na niya lubus-lubusin? Iminulat niya ang mga mata sa kapasimpleng nilingan ang lalaking busy sa pagmamaneho. Napaisip tuloy siya kung bakit ito ang naghatid sa kanya imbes na si Arthur na lang sana para ito na mismo ang maghatid kay Chelsea. Pagkarating sa kondo niya ay hindi na niya sinubukang tanggihan ito nang sumama ito sa kanya. Alam niyang hindi niya rin naman ito mapipigilan. Laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay nakitang nakaupo ang anak sa sala na pupungas-pangas pa. Where's si Aya Mideng? Agad na tanong niya rito. She's milking me a glass of milk so daddy. Daddy, biglang nawala ang antok nito nang mapansin si Zian. How's my baby? Daddy missed you so much. Nakangiting sabi ni Zian na sinalubong ng yakap ang patakbong anak. Napatingin siya sa dalawa. Hinaplos ang puso niya sa nakitang katuwaan ng anak. Nang tingnan niya ang mukha ni Zian ay nakita rin niya ang parehong pananabik sa mukha nito nang makitang muli ang anak niya. Napakunot noo tuloy siya. Hindi niya alam kung magaling lang umarte ang lalaki o talagang nananabik itong magkaanak na. Magmula ng gabing iyon ay araw-araw na niyang nakikita si Chelsea sa opisina ni Zian. Hindi niya alam kung ano ang sinabi nito sa lalaki tungkol sa nangyari sa gabi ng event. Ilang beses siyang tinanong ni Zian sa eksaktong pangyayari, kung paanong humantong sa pagkakapunit ng damit niya. Hindi na niya idinetalye ang buong pangyayari pero ang sinigurado niya ay malaman nitong si Chelsea nga ang may kagagawan noon. Kapag napapatingin siya sa opisina ni Zian ay nakikita niya sina Chelsea at Paula na busy sa kakabusisi ng mga designs na gawa ni Paula. Alam niyang minanadali ni Paula ang production team para sa opening ng boutique ni Chelsea. Mukhang may bago na namang bestie si Chelsea. Mabuti na lang at hindi nito naiimbitahang bumisita si Amanda sa opisina para ipagyabang sa babae ang lahat ng special treatment na nakukuha nito kay Zian. Mas lalo siyang na-curious kung anong klaseng koneksyon meron ang dalawa. Hindi naman kasi mukhang interesado si Zian romantically kay Chelsea. Naalala niya bigla ang sinabi ni Zian sa kanya na may responsibility ito kay Chelsea. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya kay Chelsea kaya't nang mapatingin ito sa opisina niya ay nagsalubong ang mga mata nila. Nakita niya ang biglang pagngiti nito na parang nagyayabang sa kanya. Mabilis na inalis niya ang tingin rito. Wala si Zian ng araw na iyon kaya't si Chelsea at si Paula lang ang nakikita niya sa opisina ni Zian. Parang ginagawa na rin kasing sariling opisina ni Chelsea ang opisina ng lalaki kahit andon ito. Natigil siya sa matamang pag-iisip nang biglang tumunog ang phone niya. Nababahalang sinagot niya agad iyon nang makitang si Nana Midang ang tumatawag. Nag-aalala siyang baka may nangyari sa anak dahil hindi naman tumatawag ang matandang yaya sa kanya kapag nasa trabaho siya. Hello, Nana Midang. Bakit po kayo napatawag? Nababahalang tanong niya. Ay, pasensya na, Jenna. Tinawagan kasi ako ng kapitbahay namin at sinabing mangganganak na ang anak ko. Nagkataong wala rito ang asawa niya. Akala kasi namin sa katapusan pa siya mangganganak. Agad na nabunutin siya ng tinak sa narinig. Akala niya ay kung ano na nangyari. Ganun po ba? Kailangan ninyo po ba ng pera ngayon? Meron na ng ipon ang asawa niya. Kailangan ko kasing puntahan ang anak ko at walang magbabantay kaso di ko naman pwedeng dalhin si Xavier sa ospital.
Napaisip siya. Sabado noon at walang pasok ang anak. Sige, pwede ninyo po bang idaan na lang muna rito si Xavier bago kayo pumunta ng ospital? Oo, madadaanan din naman ang opisina mo papuntang ospital. Salamat, iha. Sige, Nanamideng, sabihan ninyo lang ako kung ano ang maitutulong ko sa anak ninyo po. Sige, Jenna, salamat. Napatingin siya sa gawin ni na Chelsea. Ayaw niya sanang makita ng babae ang anak niya dahil ayaw niyang masali ang anak sa away nila. Hindi siya sigurado kung alam nitong may anak siya pero malamang na may alam na ito lalo at malapit ito sa stepsister niyang si Amanda. Sigurado siyang naikwento na agad iyon ni Amanda rito. Ang ikinabahala niya ay kung nasabi rin kaya ni Amanda na si Zian ang ipinakilala niyang ama sa kanila. Kung oo ay siguradong mas magiging komplikado ang lahat kung umabot iyon kay Chelsea. Malamang ay mabubulgar sila ni Zian nang wala sa oras. Nagkandabuhol-buhol na talaga ang mga problema niya. Mabuti na lang at wala si Zian roon kaya't pwede namang hindi malaman ni Chelsea ang kasinungalingan nila ni Zian tungkol sa ama ng anak niya. Wala par isang oras ay tumawag muli si Nanamideng para sabihing nasa baba na sila. Siya na ang bumaba para kunin ang anak para huwag nang maabala pa ang matanda. Hawak niya sa kamay ang anak nang papasok sila ng building. Wow, Mommy, is this where you work? This is bigger than your workplace in UK, namamanghang sabi ng anak na nakatingala habang inilibot ang tingin sa malaking building. Yep, this is where I work. Nakangiting sabi niya. Kumakabog ang dibdib niya bago niya buksan ang pinto ng sariling opisina. Alam niyang mako-curious lalo ang dalawang babaeng nasa loob ng opisina ni Zian kapag nakita si Xavier. Wow! Your office is so big as well. Bumitiw sa pagkakahawak niya ang anak at tumakbo sa mini sofa sa loob ng opisina niya saka hinagod iyon ng kamay. Bahagyarang ngumiti siya sa anak pero ang mga mata niya ay napatingin sa opisina ni Zian. Andoon pa nga rin ang dalawa na mukhang busy pa rin naman. Okay, you just sit there and I will let you play with your tablet while I'm working, okay? Yes, Mommy. Mabilis na kinuha ni Xavier ang tablet nito sa loob ng naliit na bag na dala. Bumalik na nga siya sa upuan niya. Panaka-naka pa rin ang tingin niya sa kabilang opisina. Hindi nga siya nagkamali, tumigil sa ginagawa ang dalawa saka curious na napatingin kay Xavier na busy na sa tablet nito. May ibinulong si Chelsea kay Paula. Nanlaki ang mga mata ni Paula habang nakatikip ang kamay sa bibig na hindi inaalis ang tingin sa anak niya. Napataas ang kilay niya sa nasaksihan. Ano na naman kayang itchinismis ni Chelsea kay Paula? Bago pa pagpiestahan ng mga ito ang anak niya ay tinawag niya si Xavier. Xavier, yes, Mommy, come, sit here next to Mommy. Hinayla niya ang isang upuan at inilagay sa tabi niya. Sa pamamagitan noon ay matatakpan ng katawan niya ang anak kaya't hindi na ito nakaharap sa dalawang usyusere sa kabilang opisina. Mabilis na sumunod ang anak at tumabi nga sa kanya. Ipinagpatuloy na nito ang panunod sa tablet. Itinuon na rin niya ang atensyon sa trabaho. Maya-maya ay tinawagan siya ng head ng production team. May natapos na isang design niya ang mga ito at gusto lang na ma-finalize. Ayaw niyang iwan ang anak sa opisina niya. Hindi niya rin namang pwedeng dalhin ito sa production room. Nag-aatubili man ay banilinan niya itong huwag umalis sa kinauupuan habang wala siya. Tumingin pa siyang muli sa opisina ni Zian bago umalis. Medyo lumuwag ang pakiramdam niya nang makitang wala na ang dalawa roon. Maaring nasa production din ang mga ito. Nakita nga niya agad ang mga ito nakausap ang head. Sabay na tiningnan pa siya ng dalawa na para bang kinukutya siya sa isip. Hindi niya na lang din pinansin. Mas matiwasay ang loob niya na makita sila roon habang nag-iisa ang anak niya sa opisina niya. Dinala siya ng isang empleyado sa kung saan naka-hanger ang damit na hindi pa tapos. Tiningnan niyang maigi iyon. Hindi pa man tapos ang damit na iyon ay nasisiyahan siya sa kinalabasan ng design niya. Maya-maya ay nilapitan na siya ng production team head. Marami siyang ibinilin dito habang nagtitake note ang babae. Nakangiti siya nang papasok na sanang muli ng opisina dahil hindi niya akalain na nagiging ganun ang outcome ng design niya. Nawala naman agad iyon nang makita ang anak na umiiyak habang nakatayo si Chelsea sa harap nito. Gusto na niya agad singhalan ang babae pero pinigilan niya dahil nasa harap niya si Xavier. Nilapitan niya agad ang anak. Why are you crying? Masuyong tanong niya rito. Mommy,
I'm not a liar, right? Humihikbing sabi nito na yamakap na sa kanya. Of course not. Who told you that? Sa isip niya ay alam na niya kung kanino galing iyon. Pigil na pigil niya lang talaga ang sariling huwag sugurin ng babaeng nasa harap pa rin nila. Narinig pa niya ang pag-ingos ni Chelsea sa sagot niya sa anak. Bata-bata pa ng anak mo ay tinuturuan mo ng magsinungaling. Saan mo napulot ang lakas ng loob na ipaako sa iba ang bastardo mo? Biglang singit ng babae. What is she saying? I don't understand it. All I know is that she said you're teaching me to lie. What does she mean, mommy? Mabuti na lang at hindi nito naiintindihan ng iba pang sinabi ni Chelsea lalo na ang salitang bastardo. Kung wala lang talaga ang anak niya ay hindi lang ilong ng babae ang tatabingi, sisiguraduhin niya talagang mabubura ang mukha nito sa gagawin niya. It was just a misunderstanding. Let me talk to her. She gritted her teeth while she said that. Pilit na pinakalma ang sarili kahit hinihingal na siya sa sobrang galit. Nang tumanggaw-tango ang anak ay hinaplos niya muna ang buhok nito sa kapinahid ang mga luha. Tumayo siya at ibinaling ang nagbabagang mga mata kay Chelsea. Hindi man lang ito natinag sa galit na nakita sa mga mata niya. Mag-usap tayo sa ibang lugar, Chelsea. Mahina man ang boses ay mararamdaman ang galit niya. No, I want you to talk here in front of your kid. I want him to hear the lies you invented. Humalukip ka pa ito nang sabihin iyon. Paanggos na nilapitan niya ito. Natakot ito bigla at mabilis na itinakip ang dalawang kamay sa mukha. Kahit gusto niyang sapaking muli ang babaeng ay huminto lang siya sa harap nito. You will regret involving my son, Chelsea, I promise you that. Chapter 14. Did Zian even know what you're telling your son, you ambitious bee? Biglang sumabat si Xavier kaya't hindi natuloy ang huling salita ni Chelsea. Mom, are you two fighting because of me? Hinayla-hila pa ni Xavier ang damit niya na nakalapit na pala sa kanya. Halos naririnig na niya ang pag-ingay ng mga ngipin sa pagtatadges ng mga bagang niya. Kung wala lang talaga ang anak niya ay manghihiram talaga ng mukha sa aso ang babae pagkatapos ng gagawin niya rito. Nah, we're just talking about your daddy, darling. Si Chelsea ang sumagot na nang uuyam ang boses lalo pa noong banggitin nito ang salitang daddy sa anak niya. But you told me earlier that I'm lying about who my daddy is. Tandang padamdam kudlit. Bago pa sumagot si Chelsea ay niyuko na niya ang anak. Automatikong nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Biglang naglaho ang nanganganib na ekspresyon at napalitan iyon ng masuyong tingin. Xavier, we'll go to the pantry, okay? I'm sure you're hungry. Hinawakan niya sa kamay ang anak sa kainakay palabas ng opisina niya. Hindi na niya tinapunan ng tingin si Chelsea at baka hindi na niya mapigilan ang sarili at makalbo pa ito. Sa pinakasulok na mesa sila umupo ng anak. Mabuti na lang at nag-concentrate na ito sa pagkain. Tila nang aasar talaga si Chelsea dahil nakita niyang sumunod ito sa pantry kasabay ni Paula. Tumabi pa ang mga ito ng mesa sa kanila. Nagtatawanan pa ang dalawa habang papalapit. I can't believe where she got that guts to even lie to her ass. Sinadyang ibiniti ni Paula ang huling salita kunyari nang mapatingin sa mesa nila. Nagpupuyos na talaga ang dibdib niya sa galit. Sigurado siyang nagkwento na si Chelsea kay Paula. Hindi man niya nakuha ang buong detalye, may hinala siyang sinabi ng anak niya sa babae na si Zian ang ama nito, na siguradong hindi pinaniwalaan ni Chelsea. Napatingin siya sa anak. Tila hindi nito narinig ang dalawa or wala itong ideya na sila ang pinag-uusapan ng mga ito dahil patuloy lang ang anak sa maganang pagkain. Will she still have the guts if she knows he gave man a ring? Si Chelsea ang nagsalita na alam niyang pinaparinig sadya sa kanya. Napukaw din ang curiosity niya sa narinig kahit galit siya sa babae. A ring. Hindi makapaniwalang sabi ni Paula. He proposed to you. Hindi agad nakaimik si Chelsea dahil parang napapaisip din ito sa susunod na sasabihin. Well, if a guy gave you a ring, it means something, right? He did not propose directly but he did give me a ring. Why don't you ask him so you can finally put a label to your relationship para wala nang mag-aambisyong umeksena?
Alam niyang siya ang tinutukoy ni Paula. Bigla siyang napangiti ng palihim. Ipinagmamalaki talaga nito sa kanya ang singsing na binigay ni Zian pero walang proposal. Paano na lang kung malaman nitong nag-propose sa kanya ang lalaki ng 2 beses na may kasamang singsing? Sa kanya naalala ang singsing na inilagay ni Zian sa box sa ibabaw ng mesa sa opisina nito. Biglang ibinaling niya ang tingin sa 2 sa kanginitian ng mga ito. Natigil ang mga ito sa pag-uusap sa kanagkatinginan na tila nawiwirduhan sa ngiting ibinigay niya. Nang makitang tapos ng kumain ng anak ay pinunasan niya muna ang bibig nito sa kahinawakan ito sa kamay para tumayo na. Nanatiling nakatingin ang 2 babae sa kanila nang papaalis na sila ng anak. You see how conceited she is. I will talk to Zian later. I will make sure that I will say yes to him once he proposed to me with the ring he gave me. Pahabol na sabi ni Chelsea na sinadyang nilakasan ang boses para marinig niya. Wala pang mga empleyado sa pantry dahil hindi pa naman iyon break time. Pinaupo niya agad ang anak nang makapasok sila ng opisina niya. Napatingin siya sa opisina ni Zian. Wala pa ring taon roon. Sinamantala niya ang pagkakataon kaya't pumasok siya sa opisina ng lalaki. Andoon pa rin ang box sa ibabaw ng mesa nito. Binuksan niya iyon at nakapan niya nga agad ang malit na kaeta ng singsing sa loob ng di kalakihang box. Agad na kinuha niya ang kaeta. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang buksan iyon. Tumambad muli sa kanya ang singsing na napapalibutan ng diamante. Huminga pa muna siya ng malalim bago isinara ang kaeta at mabilis na ibinulsa. Bumalik na agad siya sa opisina niya. Maya-maya nga lang ay pumasok na muli sina Paula at Chelsea sa opisina ni Zian. Kinakabahan man sa naisip na gagawin ay naisip niyang wala na iyong atrasan. Tumunog muli ang phone niya. Jenna, pabalik na ako galing ospital. False alarm lang pala ang panganganak ng anak ko. Tumawag din ang asawa niya sa akin at siya na raw ang susundo sa anak ko kaya pinauwi na rin ako agad. Kukunin ko na lang uli si Xavier para hindi ka maabala sa trabaho mano. Ay, sige po, malapit na po ba kayo para bababa na kami ni Xavier? Oo, malapit na ako. Nang may baba ang phone ay sinabihan niya ang anak na susunduan itong muli ni Nana Midang para umuwi. Mabuti nang maialis niya agad ang anak niya sa opisina. Nang makaakyat muli pagkatapos sunduin ni Nana Midang ang anak ay agad na tiningnan niya ang 2 sa kabilang opisina. Natigilan siya nang makitang ando na si Zian na mukhang kaka-rating lang. Wala sa loob na dinaman niya ang maliit na kaeta sa bulsa niya. Huminga siya ng makailang beses saka pumikit. Kung hindi lang dahil sa anak niya ay nung kanyang gagawin iyon pero sinagad talaga ni Chelsea ang konting-konti na lang niyang pasensya. Nang imulat niya ang mga mata at napatinging muli sa kabilang opisina ay nakita niya ang makahulugang tinginan ni Chelsea at Paula. Para bang ini-encourage ni Paula si Chelsea na gawin ang dapat nitong gawin. Bigla ay tumayo siya bago pa magbago ang isip niya. Kailangan niyang ilagay si Chelsea sa dapat nitong kalagyan. Inayos niya muna ang sarili saka naglakad palapit sa sliding door ng glass wall. Kumatok siya ng 3 beses bago binuksan iyon. Lumingon si Zian sa kanya habang napatingin na rin sina Chelsea at Paula sa kanya. Yes, Miss Alegria, tanong ni Zian. Ngumiti siya sa lalaki. I've been thinking a lot about your proposal, Zian. Muntik pa siyang masamid nang sabihin ang pangalan nito lalo at nakita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki sa informal na pagtawag niya rito sa opisina. Proposal. Si Chelsea ang hindi makapagpigil na magkomento. Mabilis na kinuha niya ang kaeta sa bulsa saka iniabot kay Zian. Yes, Zian. I will marry you. Can you put the ring you gave me on my finger? Narinig niya ang sabay na marahas na pagsinghap ng 2 babae. Kitang-kita sa mga mukha ng mga ito ang disbelief. Kung nagulat man si Zian sa sinabi niya ay hindi iyon mababakas sa mukha nito. Nanatiling blanko ang mukha nitong nakatitig sa kanya. I know you proposed to me twice already. And finally, I will say yes to you para sa anak and nating si Xavier. Kamuntikan pa niyang ipikit ang mga mata sa huling sinabi. Gusto niyang maprotektahan ang anak sa 2 bruha kaya't kailangan niyang banggitin iyon. Kailangan niyang isipin ng mga ito na si Zian nga ang ama ng anak niya dahil gusto niyang maprotektahan ito sa pang-insulto ng 2. What? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, Jenna? Sumusobra na iyang ilusyon mo. What made you change your mind that you finally said yes to me?
Naputol ang pagpuputak ni Chelsea nang sa wakas ay magsalita si Zian. I want a complete family for our son. Pinigilan niyang mapalunok sa sinabing iyon. Hindi inaalis ni Zian ang ngamata sa kanya nang kunin nito ang kahit ang inabot niya. Kinuha nito agad ang singsing. Kusa na niyang inabot ang isang karmay dito nang hawakan ni Zian ang kamay niya ay gusto niyang mapapitlag. Alam niyang damang-dama nito ang panlalamig noon. Napahigit siya ng paghinga ng dahan-dahan nitong ipasok sa daliri niya ang singsing. Nagulat siya nang biglang halikan ni Zian ang kamay niyang may singsing na suot. I better seal this to make sure you won't back out. Saka lang niya nakuha ang ibig nitong sabihin nang inilapit nito ang mukha sa kanya. Naramdaman na lang niya ang pagdampi ng mga labi nito sa bibig niya. Did Zian just kiss her in front of Chelsea and Paul? I'll go ahead and talk to my... Natigil ang nooy papasok na matandang babae na todo poster pa rin sa kabila ng edad nito. Zian, napabulalas na sabi nito nang matigil Arn sa nabutang tagpo. Mabilis na inilayo niya ang mukha sa lalaki. Alam niyang pulang-pula ang mukha niya kaya't hindi man lang siya tumingin sa kung sino man ang nagsalita. Hindi man lang kayo nagpasabi na darating kayo. Hindi niya alam kung paanong naging normal pa rin ang boses ng lalaki na parang hindi sila naabutan ng bisita sa nakakaintrigang eksena. At teka, Lola, bigla siyang napatingin sa may pinto. And who were you kissing? Biglang parang nakakatakot ang boses ng babae na ibinaling agad sa mukha niya ang mga mata. Nakita niya ang biglang pagbago ng ekspresyon nito nang matitigan siyang mabuti. Oh, Jenna, right? Finally, I have the pleasure of meeting you. Magiliw na sabi nito na mabilis na nakalapit sa kanya. Kahit sina Chelsea at Paula ay nabigla sa treatment ng babae sa kanya lalo pa at hinalikan siya nito sa pisngi ng makalapit. Hindi siya inakapagsalita sa pagkabigla. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. You know I've been wanting to see you personally. Ngayon lang talaga ako nakahanap ng pagkakataon kaya bumisita na ako rito para makita ka. Napilitan na rin siyang ngumiti dito. Biglang nilingon nito si Zian sa katinampal sa balikat. And you, young man, why were you kissing her in front of your employees? Ang tinutukoy nito ay sina Chelsea at Paula na parang tuod na nakatanga lang sa loob. Did she finally accept your proposal? And you didn't even let me know. Kunyari ay galit na sabi nito sa apo. Napakamot sa batok si Zian. Kahit nasa awkward na sitwasyon sila ngayon ay hindi nakaligtas sa paningin niya kung gaano ito ka-cute tingnan sa ginawa. Cute? Bakit lately ay napapansin na niya lagi ang charm ng lalaki? Bumaling uli sa kanya ang matanda at ngumiti. By the way, let me formally introduce myself. I'm Conchita Escobar. I'm sure you know me already. Why yes, Mrs. Escobar. I'm Jenna Alegria. Napatingin ito sa singsing niya sa daliri. So, I'm right. You're engaged to my grandson already, nakangiting sabi nito na hindi inaalis ang mata sa singsing. She asterisk T. Gusto niyang ibuka ang bibig para itama iyon. Ang balak niya lang namnan talaga ay ipamukol ang kina Chelsea at Paula ang eksenang iyon. Hindi ibig sabihin ay tutuhanin nila ni Zian ang pagpapakasal. Of course, saka na siya mag-iisip kung paano iyon puproblemahin. Hindi niya naman planong i-announce ni Zian na ikakasal na nga sila dahil hindi naman talaga iyon mangyayari. Bakit kailangan pa talagang iyong tagpo na iyon ang naabutan ni Mrs. Escobar? Why are you not that creative and romantic, Zian? You didn't even plan for a surprise proposal or a big one. Proposal inside your office with 2 employees. Really? Bahagyang sumimangot ang mukha ng matanda nang lingunin uli ang apo. Actually, it was unplanned, right? Iyon na lang ang sinabi nito nang wala nang maisip na rason sa matanda. Umi-NGOs ang lola nito rito saka humarap uli sa kanya. You should forgive him for being unromantic, but I'm sure he'll make it up to you. Biglang naalala ng babae sina Chelsea at Paula na hindi rin alam kung paano magre-react sa mga nasaksihan. Thanks by the way, both of you for witnessing my grandson's proposal. You can get back to work, sabi nito kina Chelsea at Paula. I'm sorry, Mrs. Escobar. I'm Chelsea. I'm not an employee here. I'm Zian's special friend. Lakas loob na sabi nito.
Special friend. Tumaas ng bahagya ang kilay ng matanda saka matamang pinagmasdan ang babae. Tumikim muna si Zian bago nagsalita. I will let Arthur take you home, Chelsea. Nilapitan pa nito si Chelsea. Tumingin si Chelsea kay Zian na tila may pilit pinapahiwatig ang mga tingin. We'll talk once you have the time, Zian. You know where to find me. May kung anong warning siyang narinig sa sinabi nito. Nakita niya ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Zian saka ito tumango kay Chelsea. Mabilis na lumabas si Chelsea nang walang paalam. Nagmamadaling sumunod naman dito si Paula. Who's that, by the way? Naiintrigang tanong ng lola nito kay Zian. Glamour Fashion will be collaborating with her boutique soon, paiwas na sagot nito. Nagkibit-balikat na lang ang matanda sa narinig. So, when is the party for the formal engagement? Excited na tanong nito. Bigla siyang napatingin kay Zian na parang nagpapasaklolo. Alam niyang nagtataka ang lalaki sa naging reaksyon niya na parabang sinasabi niya ritong huwag na itan hayaang matuloy ang party na iyon. Nakakalito nga naman ang reaksyon niya, lalo pa at siya naman talaga ang bigla na lang pumasok sa opisina nito at walang kabog-abog na sinabing tinatanggap na niya ang marriage proposal nito sa harap ni na Chelsea at Paula. We will let you know, once Jenna and I finalized it. Maikling tugon nito. Pinisil ng mahigpit ng babae ang kamay niyang hindi pa rin pala nito binitiwan. Let's go somewhere we could talk privately, Jenna. I'm always looking forward to this moment. This guilt and gratitude that I feel towards you and your family, Mrs. Escobar, sapat na po sa akin ang pasasalamat ninyo sa ginawa ng inay ko. Kung nasaan man siya ngayon ay alam kong matatahimik na siya, especially at nakita niya ang maayos na kalagayan ni Zian ngayon. Huwag ninyo pong hayaang makulong kayo sa guilt ninyo dahil wala po sa atin ang may kagustuhan ng nangyari. Hindi ninyo na po kailangan tumano ng utang na loob sa akin, sa sinabi niya ay mahigpit na niyakap siya nito. Gumaan na ang pakiramdam ko na marinig yan mula sa iyo, iha. But please, don't call me Mrs. Escobar. You'll become an Escobar soon. Please start calling me Lola. Siya naman ngayon ang parang na-guilty. Ang dami na ng mga bagay na dapat niyang itama. Ni hindi alam ng matanda na pinakilala pa niya si Zian na ama ng anak niya sa pamilya niya at sa harap ni na Chelsea at Paula. Paano ba niya lulusutin lahat ng mga gusot na iyon kung lagi ay parang nangganganak pa ang mga problema niya? Napatingin siya kay Zian habang yakap siya ng lola nito. Nakahalukip-kap lang ang mga braso nito habang nakatingin din sa kanya. Bakit parang ang kalma lang ng reaksyon nito? Handa ba talaga itong pakasalan siya kung sakasakali? Kakausapin niya pala ito ng masinsinan para sabay nilang pagplanuhan kung paanong makakawala sa gulong ginawa niya, na kung tutuusin ay sinimulan din ito. Hindi naman siguro niya maiisipan ang ginawa kanina kung hindi ito nag-propose in the first place, di ba? At 2 beses pa. At sino ba ang nagsabing ako nito bilang ama ang anak niya sa pamilya niya, di ba ito rin ang kusang gumawa noon? Na hindi mo itinama, biglang singit ng utak niya. Now, dapat nga talagang silang dalawa ang sasakit ang ulo sa pag-iisip ng paraan para kumawala sa problemang gawa nilang dalawa. Malakas na itinabig niya ang lahat ng mga babasaging nasa ibabaw ng nesa sa enmay sala. Galit na galit ang pakiramdam niya. Wala siyang pakialam kahit pamasira ang lahat ng mga gamit dun dahil kaya niyang bumili uli gamit ang credit card na bigay ni Zian. Ma'am. Takot na lumapit sa kanya ang isa sa mga katulong, iwan ninyo ako. Gigil na sabi niya. Saka isa-isang itinapon ang lahat jimikata at mahagilap. Nang mapagod sa kakatapon at kakabasag ng mga gamit ay pabagsak na umupo siya sa sofa. Paanong si Jenna ang papakasalan ni Zian imbes na siya? Bakit nag-propose si Zian dito na alam pa talaga ni Mrs. Escobar? At totoo bang si Zian nga ang ama ng anak ni Jenna? Nagbunga ba ang isang gabing iyon sa pagitan ng dalawa at alam na nilang pareho na sila nga ang nagsiping noong gabing iyon? Kung alam na ni Zian, bakit hindi siya kinumpronta nito? Bakit hinayaan pa rin siyang matamasa lahat ng kaginhawaang ibinibigay nito sa kanya sa guilt nito dahil sa pangyayari 6 years ago? Arg! Mababaliw siya sa kakaisip. Bigla ay nagkukumahog na kinuha niya ang phone sa bag. Alam niya kung sino ang tatawagan at magiging kakampi niya sa panahong iyon. Mabilis na in-unblock niya ang numero ni Amanda saka tinawagan ito.
Hindi man lang umabot ng 3 ring ay sumagot na agad ito sa kabilang linya. Nakukulitan na kasi siya palagi ang tawag nito kaya blinock niya ang numero ng babae. Natatakot din kasi siyang malaman nito ang pagsisinungaling niya kay Zian. Alam niyang isasabotage iyon ng babae, dahil syempre may inggit ito sa mga tinatamasa niya dahil sa akala ni Zian ay siya ang babaeng puwersahan nitong inangkin ng gabing iyon. May kailangan ka, no, kaya ka napatawag. Saka nakablock ba ang number ko sa'yo? Mataray na bungad ni Amanda sa kanya. Pasensya ka na, Amanda. Busy kasi ako lately dahil nga sa butik ko kaya hindi muna ako pwedeng disturbuhin. Ngayong, nakaluwag-luwag na ako ng oras kaya tinawagan kita. Ganun ba? Kailan ba ang opening ng bago mong butik? Tinawagan mo ba ako para maimbitahan? Oo nanan. Gusto kong andon ka sa importanteng araw na iyon, pagsisinungaling niya. Ang Toto Zero ay wala sana siyang balak imbitahan ito lalo pa at makikita nito si Zian sa opening ng butik niya, pero wala na siyang choice dahil kailangan niyang makuha uli ang amor nito para makakakuha ng impormasyon. You know what? Kaya kinukontak kita ng maraming beses dahil may chika ako sa'yo. Alam mo bang dumating sa bahay namin si Zian Escobar? Siya ang pinakilalang ama ng anak ni Jenna. Hindi nga ako makapaniwala kasi diba? Zian Escobar. Paanong naging ama siya ng anak ni Jenna? Sa UK ba sila nagkita? Nako, bakit ba napakaswerte ng bruhang, what? Totoo ngang siya ang ama ng anak ni Jenna. Parang lalong gamulo ang utak niya sa mga nalaman. Wait, alam mo rin. Paano? Nasa news ba? Ipinaalam ba ni Zian sa publiko ang tungkol sa anak niya? Binabaan niya agad ng phone si Amanda nang hindi na nagpaalam. Mas naririndi ang utak niya sa boses nito. Kailangan niyang masiguro kung nakilala na nga ng dalawa ang isa't isa sa masalimuot na gabing iyon. Tinawagan niya si Zian pero ring lang ng ring ang phone nito. Dati ay agad na sinasagot iyon ng lalaki, lang beses pa niyang sinubukang kontakan ang lalaki pero hindi nito sinasagot. Galit na nagpadala siya ng mensahe dito. Bakit ganito mo na lang ako tretuhin? Nakalimutan mo ba ang ginawa mo sa akin 6 na taon na ang nakaraan? Alam niyang parang bina-blackmail na niya ito, pero wala siyang choice. Ito na ang huling barahan niya. Dito rin niya malalaman kung may alam na nga ang lalaki tungkol sa pagsisinungaling niya. Hindi siya makakapayag na kay Jenna pa rin pumapabor ang lahat ng mga pangyayari. Salot talaga sa buhay niya ang bruha. Napatingin siya sa phone nang tumunog iyon. Napangiti siya dahil hindi pa rin nga siya mababaliwala ni Zian. Bigla ring napalis ang ngiti nang makitang si Amanda lang pala ang tumatawag. Inis na kinansela niya ang tawag nito. Ayaw nitong tumigil sa kakatawag na muntik pa niyang itapon ang phone sa inis. Nang sa wakas ay napagod din ito sa kakadial ay may natanggap naman siyang mensahe galing dito. Really, Chelsea, you just hung up on me and you ignored my calls again. Binasa niya lang iyon at hindi na nag-reply pa. Sunod-sunod na text uli ang nakuha niya kay Amanda kaya't blinock niya uli ang number nito sa inis. Hinihingal na naghintay siya ng reply mula kay Zian at ilang beses siyang napapatingin sa phone niya. Nakatulugan na niya ang paghihintay sa sofa hanggang sa magising siya sa tunog ng phone. Mabilis na kinuha niya iyon at tiningnan ang screen kung sino ang natawag. Si Zian. Hello, Zian. Hindi maitago ang excitement sa boses niya nang sa wakas ay kontakan siya ng lalaki. Narinig niya ang malalim na paghinga nito bago nagsalita. I'm sorry about earlier, I will go to your place tomorrow morning. We will talk. Maghihintay ako, Zian. You're right, ang dami nating dapat pag-usapan. Gusto pa sana niyang makausap ng matagal ang lalaki pero nagpaalam na ito agad nang tawagin ito nang sa tingin niya ay si Mrs. Escobar. Narinig din niya ang pagtawag ng matanda sa pangalan ni Jenna. So magkasama silang tatlo. Pinag-uusapan ba ng mga ito ang tungkol sa kasal ni Zian kay Jenna? Hindi siya makakapayag na si Jenna pa rin ang magwawagi sa huli. At bakit pati ang metikuloso at istriktang lola ni Zian ay napapaamo ni Jenna? Ginamit kaya nito ang anak para mapaamo ang matanda? Mas lalong sumidhi ang galit niya rito. Ito talaga ang mitya sa buhay niya. Laging ito ang dahilan kung bakit nawawala sa kanya ang swerte. Linda, malakas na tawag niya sa isa mga katulong. Why yes po, kamakahag na sabi ng babae. Kailangan ko pa bang utusan kayong linisin ang mga kalat na iyan?
Galit na sigaw niya at itinuro ang mga basag na gamit na itinapon niya kanina. Pasensya na po, ma'am. Agad na sinimulan nito ang pagliligpit sa mga kalat niya. Sa sobrang inis ay sinipa pa niya ang isang gamit na tumama iyon sa braso ng katulong. Mabilis na umalis siya sa sala at umakyat ng kwarto niya. Chapter 15. Gusto niyang mag-usap sila ni Zian once and for all. Kakatapos lang nilang kumain kasama si Mrs. Escobar. Ang lola nito, hindi magkamayaw ang matandang abuela ng lalaki sa kakaplano sa kasal nilang dalawa. Ang gusto pa nga nito ay magkaroon ng formal announcement ng engagement nila. Mabuti na lang at napapayag ito ni Zian na hayaan muna silang mag-usap dalawa tungkol sa mga detalye. Kaya pagkatapos nilang kumain at mag-usap ng sobra kalahating oras sa restaurant na pinuntahan nila ay nauna nang nagpaalam ng babae at iniwan na silang dalawa para makapag-usap. Pinaligpit muna ni Zian ang mga pinagkainan nila saka umorder ito ng kape para rito at juice para sa kanya. Siya na ang naunang nagsalita matapos may hatid ng waiter ang inumin nila. We can think of something else para madelay ang engagement party. We don't want that party to proceed dahil wala naman talagang kasalang magaganap. Kalmadong kinuha ni Zian ang tasa ng karne at saka sumimsim noon habang nanatiling nakatingin sa mukha niyang halatang pinipigilan lang magpanik. Sa palaki ng palaking problema na kinakaharap ay hindi niya mapigilan ang sariling magpanik na nga. Ang danmina ng mga taong nasasali sa problema nila. Nang ibaba nito ang tasa ay saka lang ito nasalita. Walang kasalang magaganap. Why did you say yes to my proposal then in front of Miss Malnegro and Chell? Bigla itong natigilan na parang may na-realize. Did you just say yes to spite Chelsea? Napakunot noon na nitong tanong. Hindi siya umimik tanda ng pagsang-ayon. Ito naman ang napabuntong hininga. I'm really curious now kung gaano ba kalalim tong away ninyo ni Chelsea na kailangan mong gawin iyon. Again, that is something personal between us at ayokong pag-usapan. Ang dapat nating isipin ay kung paanong hindi matutuloy ang engagement na iniisip ng lola mo. We can just make some stories like we found someone else or, you know what? You don't know my lola that much. Once her mind is into something, there's no stopping anymore. What we can do is go with the flow. Let's have the engagement party. About the wedding, we can let her know that we will have it next year. At iyon na ang pag-iisipan natin ng paraan kung ano ang idadahilan bakit hindi matutuloy. What? Hindi pwedeng matuloy ang engagement. It's like we will be announcing to all na may relasyon tayo. What's the problem with that? We're both single, right? Wala naman sigurong manunugod sa akin dahil sinulot ko ang girlfriend niya. That's not the point. Iisipin ng lahat na may relasyon nga tayo and we need to act like we're in a relationship kahit sa opisina. Tandang padamdam panipik. Hindi muna ito sumagot. Sumimsam uli ito ng kape na parabang he's taking all his time in the world. You think hindi pa kumalat sa office na may relasyon tayo at ikakasal na after mong yumo sa akin sa harap ni Miss Malnegro? Nonchalant pa rin ang boses nito. Siya naman ang hindi agad nakaimik. Oo nga pala, nakalimutan niyang pinangalandakan nga naman niya kanina ang pag-oo kay Zian sa harap ni na Chelsea at Paula. Noong Paula, alam niyang pinagkakalat na nito sa buong building ang balitang iyon with negative twist pa syempre as expected. Well, tanong ni Zian nang hindi pa rin siya umimik. Wala na nga yata talaga siyang choice kundi mag-go with the flow gaya ng sabi nito. And about Xavier, kahit sabi mo na hindi naman talaga matutuloy ang kasal natin kung sakasakali, I'm still willing to offer your son my last name. Willing akong ako ng anak mo bilang akin, so you don't have to stress yourself kung paano mo sasabihin sa pamilya mo, especially to your father, ang totoo, lalo na kay Xavier. Napatitig siya sa seryosong manuka ng lalaki. Ang inaalok nito ay panghabang buhay na responsibilidad kay Xavier na hindi naman talaga nito kano-ano. Are you doing that because of what my mom did? Matatahimik na ba kayo sa guilt at walang katapusang pakiramdam na dapat bayaran ninyo ang utang na loob ninyo sa pamamagitan ko? Malumanay ang boses niya.
Gusto niyang malaman ang pinakarason nito dahil kahit siya ay nahihirapang mag-isip kung paano niya itatama ang tungkol sa ama ni Xavier sa daddy niya pati na sa anak niya mismo. Iyong ang pinaka-important sa kanya sa ngayon. Isinaalang-alang niya kasi ang damdamin ng ama at ng anak kung sasabihin niyang ang hindi totoong si Zian ang ama ni Xavier. Hindi pa kasali doon ang kalusugan ng ama. Ang alok ni Zian ay isang malaking pabor sa kanya pati na sa anak niya. Pero ayaw niyang maging unfair at selfish dahil alam niyang lalaki ang magiging epekto noon sa buhay ni Zian at iyon ay panghabang buhay. Paano niya ipapaako rito ang responsibilidad sa anak niya? Sapat nga bang gawin niyang rason ang utang na loob nito at ng lola nito sa ina niya para pumayag siya sa alok nito? I can assure you, Jenna, I'm not forced to offer your son my last name just because of gratitude. Yes, to be honest, part iyon ang alok ko pero I want this too personally. I don't know. Maybe when I saw Xavier, I just realized that I'm ready to have a son. Hindi ka naman baog, Mr. Escobar, right? Kung gusto mong magkaanak ay kaya mo namang magkaanak ng 10 narn sabay kung gugustuhin mo, biglang sabat niya. Natawa ito sa sinabi niya. I can but I won't. Again, isipin mo ang magiging epekto noon sa anak mo kung babawiin mo na lang bigla ang tungkol sa akin. You should prioritize your son's feelings, Jenna. Don't worry about Lola. I will be the one to explain to her everything. She's excited to see Xavier as well. Napaisip siya ng malalim. And kapag pumayag ka na, we can just tell them that we met each other in UK at doon nabuo si Xavier. The same story I told your father. Actually, kahit ayaw ng pride niya ay alam niyang dapat niyang tanggapin ang alok nito para sa anak niya. Hindi naman sila magpapakasal pa rin ng lalaki. Ang tuluyang pag-ako nito bilang ama ni Xavier ang kino-consider niya. Paano kung magkaroon ka na ng girlfriend? Paano mo sasabihin ang tungkol kay Xavier? Ngumiti ito sa kahinawakan ang kamay niya. Napapitlag siya at mabilis na inilayo ang kamay dito. I'm sorry, but you should be used to it, Jenna, especially at ang alam ng lahat ay tayo. Ang tinutukoy nito ay ang biglang pag-iwas niya sa paghawak nito. For now, ikaw ang girlfriend ko sa pagkakaalam ng lahat. Once we proceed with the engagement, then everyone will know na tayo nga and of course mas asali doon ang tungkol kay Xavier. Ayoko mang masali siya sa spotlight ng mga balita, but he will be so you should expect that. What everyone would know is that Xavier is my son. So kung sino man ang magiging girlfriend ko in the future, alam na niya iyan tiyak and I will stick to it. Ilang segundo din siyang tahimik lang nang may maalala. Xavier will be asking for your time and attention as his father. I wouldn't be offering to be his dad if I'm not ready with all the responsibilities as a father. Hindi ako tatanggap ng sustento, Mr. Escobar, so please don't try to offer anything. Maybe you should stop with the Mr. Escobar thing, Jenna. You can simply call me by my first name or babe would do. May kasamang mahinang tawa ang panghuling sinabi nito. Inirapan niya lang ang lalaki na ikinatawa nito lalo. I want marriage, Zian. Walang kagatol-gatol na sabi niya and masculine ordinal indicator ng makaharap na ang lalaki. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa. Hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ng lalaki dahil gusto niyang makita ang reaksyon nito. Marahang kumurap ito na parang ini-expect na nito iyon mula sa kanya. Akala ko ay mababayaran ng mga tinatamasa kung karangyan ang sinapit ko ng gabing iyon. Akala ko ay pwede ko nang ibaon sa limot ang nakaraan pero lagi ay bumabalik ang trauma, Zian. Gabi-gabi ko pa rin iyong napapanaginipan. Ilang beses na pinagpraktrisan niya ang mga linyang iyon para sa paghaharap nilang iyon ni Zian. Pinatulo pa niya ang mga luha para mas may effect iyon sa lalaki. Hindi nga siya nagkakamnali. Nakita niyang muli ang guilt sa mukha nito. I understand na hindi sapat na nalaman mong biktima rin ako ng gabing iyon. Kahit pa sabihin nating may inilagay nga sa ininom ko kaya ko nagawa sa iyo iyon ay hindi iyon sapat para makuha ko ang kapatawaran at pag-unawa mo, Chelsea. I really want to make up for that mistake. The only way you can make up for that, Zian, is to marry me. Alam mong ikaw ang nakona sa akin, at kinuha mo iyon ng puwersahan. Nararapat lang na hihilingin kung panagutan mo ang gabing iyon.
Malakas ang loob niyang sabihin iyon dahil alam niyang iyon nga ang unang karanasan ni Jenna. Alam niya ang lahat dito dahil matalik na kaibigan niya ito dati. Alam niya na hindi pa ito nagkaka-boyfriend nang pagplanuhan nila ni Amanda ang lahat. Matamang nag-isip si Zian. Hindi pa siya desidido kung dapat ba niyang ipaalam kay Chelsea ang totoong setup nila ni Jenna. Nag-aalala rin kasi siyang baka mapunta sa wala ang mga plano nila ni Jenna tungkol sa pagpapanggap nila na magpapakasal nga. Malamang kasi ay gagamitin ni Chelsea ang kaalamang iyon para makaganti kay Jenna dahil sa matagal ng alitan ng mga ito. Si Chelsea naman ay tuluyang nangamba sa hindi pag-imik agad ng lalaki. Sa tingin niya ay kailangan na niyang idaan sa ibang paraan ang pangungumbinsi rito. Alam na ng pamilya ko ang tungkol sa nangyari sa atin. Kaya kita pinipilit na pakasalan ako dahil nagbabanta ang ama ko na isa sa publiko ang ginawa mo kung hindi mo pananagutan ang pagkakasala mo. Siyempre gawa-gawa niya lang iyon. Ni walang ideya ang mga magulang niya sa kasinungaling iyon. I'll talk to your family then, Chelsea. Hindi ba't matagal ko nang gustong humarap sa kanila para ipaliwanag ang lahat para tanggapin kang muli sa inyo. Ang sabi ko rin sa sarili ko, Zian, ay ihaharap lang kita sa kanila kapag inalok mo na ako ng kasal. Hindi kita pwedeng iharap sa ama ko na hindi mo hihingin ang kamay ko sa kanila. Hindi ka mapapatawad ng mga magulang ko dahil alam nilang puwersahan mo akong kinuha ng gabing iyon. Kahit siya ay bilib na bilib sa sarili sa pagiging best actress niya ng gabing iyon. Talaga bang ikaw ang ama ng anak ni Jenna? Paanong nangyari iyon? Hindi niya napigil ang itanong, duda kasi siyang may relasyon talaga ang dalawa kaya magpapakasal. Yes, walang gatol na sagot nito na hindi na nagdagdag pa ng iba pang impormasyon. Sa reaksyon nito ay alam niyang tinitimbang nito ang kinakasadlakan nitong sitwasyon. At dahil gusto niyang mas mapilitan itong piliin siya ay kusa ng hamabi pa ng kwento ang bibig niya. You gave me the ring first, Zian. Alam ko ang sobrang guilt mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin kaya ibinigay mo ang singsing sa akin. Litong-lito ako at hindi alam ang gagawin kaya hindi ko sinunggaban agad ang alok at basta kinuha na lang ang singsing. Gusto ko mangyumo pero naguguluhan talaga ako. Sino ba namang ginahasa ang basta na lang papayag sa alok na kasal sa taong gumahasa sa kanya, di ba? What? Biglang sabat ni Zian na nangunot ang noo. When you gave me the ring and offered marriage that night, I didn't offer marriage that night, Chelsea. Kahit alam niyang nasa impluensya siya ng kung anong drug ang inihalo sa inumin niya ng gabing iyon, at hinimatay pagkatapos ay alam niyang hindi siya nag-propose sa babae. I mean, you gave me this ring because you want to repay what you did with a marriage, right? Nakalimutan mo na ba? Of course. Sabi mo nga ay may hinalo sa inumin mo at, why were you not able to recognize my face when I went to your boutique? Nag-iba na ang tono ni Zian na para bang nag-iimbestiga na kaya't biglang kinabahan si Chelsea. Of course, Zian, 6 na taon na ang nakaraan mula nang mangyari iyon. At saka inabuso mo ako, kaya ko bang tingnan sa mukha ang taong umabuso sa akin habang ginagawa mo ang bagay na iyon? Kahit nga ikaw, di ba, hindi mo rin nakilala agad ang mukha ko nang puntahan mano ako. Matagal na hindi umimik ang lalaki at nanatiling nakatitig lang sa mukha niya. Actually, the next day, I tried to get a copy of any CCTV in that inn because I really want to talk to you. Hindi ako pinatahimik ng malaking pagkakasala kong iyon. Kumalma siyang bigla sa narinig, akala niya talaga ay mabibisto na siya ni Zian dahil biglang nagiba ang tono ng pagtatanong nito kanina na para bang may kasamang pagdududa na iyon. Hindi rin siya kinabahan na sa narinig dahil alam niyang walang CCTV kahit isa man sa Majestic Inn at sa mga lugar na malapit sa inn. Sinadya iyon ng may-ari dahil nga ang inn na iyon ay hindi lang isang simpleng inn. May mga illegal na aktibidad na nangyayari sa loob at ayaw ng may-ari na may record man lang na magagamit na ebidensya laban dito. Saka sa hindi inaasahang dahilan ay biglang nagsara ang inn pagkatapos ng pangyayari kaya alam niyang wala talagang makukuhang kahit anong impormasyon si Zian doon. Unfortunately, there were no CCTVs at all. I tried to gather some information there pero kahit ang may-ari ay walang alam tungkol sa gabing iyon sa sobrang dami ng mga pangyayaring pinagtatakpan ng inn. So I made sure na hindi na sila makakapag-operate dahil ayaw kung may mga babae pang masisira ang buhay sa lugar na iyon, natigilan siya sa pagkumpirma nito na ito ang dahilan ng pagsara ng inn. And by the way,
The reason why I was not able to recognize your face that night, it was because the light was off the entire time. I don't think that is something na makakalimutan natin pareho kahit gaano pa tayo kalanggo sa alak or kung ano paman. Napalunok siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kung bakit nakalimutan niya iyon. Tumayo na ito. I have to go. I warned you to remember that night first bago tayo mag-usap muli. Akmang aalis na ito habang nakatanga pa rin siya pero agad na humarap uli ito sa kanya. You might also remember, I did not propose that night Evany gave you that ring, Chelsea. Iyon lang at tuluyan na itong umalis. Kumabog ng husto ang dibdib niya. Alam niyang bistado na siya ni Zian. Hindi pa man siya nakakalabas ng bahay ni Chelsea ay agad na kinuha ni Zian ang phone sa bulsa. Mabilis na tinawagan ang isang numero. I want you to find a man named Luis who's a regular customer or might have been an employee of Majestic in 6 years ago. Let me know once you find him. Ibinaba niya agad ang phone. Nang makapasok sa sasakyan niya ay hindi niya muna pinaandar iyon. Hindi niya kasama si Arthur nang pumunta sa bahay ni Chelsea. Mataman siyang nag-isip. Ngayon niya nabigyan ng pangalan ang dahilan kung bakit ibang-iba ang pakiramdam niya nang makaharap ng tuluyan si Chelsea kumpara sa babaeng laging inisip niya sa loob ng 6 na taon. Sa bibig ng babae mismo lumabas ang katotohanang hindi ito ang babaeng iyon. Ang Luis na pinapahanap niya ay ang lalaking nakausap niya sa isang sikretong bar sa loob ng Majestic Inn. Alam niyang ito ang naglagay ng kung anuman sa inumin niya. Ito ang kinausap niya upang bigyan siya ng babae sa gabing iyon. Iyon ay nang malanggo na siya sa pinaghalong alak at kung anumang pinainom ng lalaki sa kanya. Dumagdag pa ang sobrang sakit sa puso na naramdaman niya dahil bigla na lang siyang iniwan ni Heather kahit malapit na ang kasal nila. Ang lalaki rin ang nagdala sa kanya sa kwarto kung saan nangyari ang pagkakasala niya sa isang babae na alam na niya ngayong hindi si Chelsea. Ang lalaki ang magiging susi para mahanap niya ang totoong babaeng kinuha niya sa puwersa dahil sa drug ang pinainom ng lalaki. Alam niyang maaaring may alam din si Chelsea pero hindi na niya pagkakaabalahan pang tanungin ito. Nagsinungaling na ito sa kanya kaya't lahat ng impormasyong manggagaling dito ay wala na siyang tiwala. Hindi niya maipaliwanag ang galit na nararamdaman dito nang mahuling nagsisinungaling ito sa kanya. Pinigilan niyang kumprontahin ang babae hanggat wala pa siyang nakalap na impormasyon ng totoong pagkakakilanlan ng babaeng may malaki siyang pagkakasala. Samantalang si Chelsea naman sa malaking bahay na binigay ni Zian sa kanya ay nagpapanik na nag-impake ng mga gamit. Alam niyang bistado na siya ni Zian at ayaw niyang maipakulong pa siya nito sa pingsisinungaling niya. Ang dami na nang nagastos nito sa kanya kaya't malamang hindi palalampasan ng lalaki ang pagbayarin siya sa panloloko niya rito. Naisip niya ang butik na malapit na sanang mag-open muli. Nanghihinayang siya dahil excited pa naman siya sa opening ng pinalaki niyang butik. Doon napunta ang lahat ng oras niya sa mga nagdaang araw pero sa huli ay hindi rin pala mangyayari. Lahat ng mayayaman niyang kaibigan ay naimbitahan na niya pati na si Amanda at ang ina nito. Gusto niyang ipamukha sa mga ito na hindi na siya isang social climber lang, na maaari na rin siyang makipagsabayan ng totohanan sa mga ito sa pamamagitan ni Zian. Natigilan siya sa pag-impake nang maalala ang reaksyon ng lalaki kanina. Sa kabila ng kalmado nitong mukha at boses ay nagbabanta ang mga mata nito. Gusto niyang maiyak sa kaba. Magpapakalayo muna siya gamit ang pera na ipon niya galing kay Zian. Plano niya ring ibenta ang bahay na bigay nito bago pa man maisipan niyong bawiin ang lalaki. Hindi na siya magpapakita rito dahil alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nito malalaman kung sino talaga ang babaeng nakasama nito sa kwarto 6 na taon na ang nakaraan. Sa inis ay minura-mura niya sa isip si Jenna. Ito talaga ang sumpa sa buhay niya. Kanina pa nakaupo lang si Jenna sa sala ng kondo nila. Matumarn pinagmamasdan niya ang anak na tuwang-tuwa habang kausap ang lolo nito sa kabilang linya. Yes, Lolo. Dad visited me earlier. He brought me lots of toys, just like you did. Mommy said we will visit you this Sunday. I'm excited too, Lolo. Oh, wait, let me ask, Mommy. Napapangiti siya habang nakatitig sa anak. Sa dami ng problema niya ngayon, nababalawala naman iyon kapag nakikita niya ang kasiyahan ng anak.
Gusto niyang ma-guilty sa pagsisinungaling dito pero hindi niya rin maaatim na bawiin ang kasiyahang iyon kapag aaminin niyang hindi si Zian ang ama nito. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi niya maamin ang totoo dito ay ang kaalamang wala rin siyang masabi sa totoong identity ng ama nito dahil kahit siya ay hindi alam iyon. Paano niya masasabi sa anak na hindi niya kilala ang tunay na ama nito kung sakasakali? Mom! Saka lang siya natigil sa malalim na pag-iisip nang tawagin siya ng anak na mukhang kanina pa siya kinakausap. Ah, yes, baby. Lolo was asking if Daddy will be with you this Sunday when we visit him. Hawak pa rin ito ang phone nang itanong iyon. Malamang ay nasa kabilang linya pa ang ama niya at pinapatanong iyon sa kanya. He might be busy, but I will ask him. Okay, Mom. I will ask Dad to come with us. I'm sure he won't be busy that day cause he told me I could just call him whenever I need him and he will be with me right away. Nakangiting sabi ng anak. Wait, you have his number? Yep, he saved it on my phone earlier. Tumango na lang din siya. Alam niyang ayaw ni Zian ang nadidisturbo ng tawag lalo pa if nasa trabaho ito. Kailangang kausapin niya ang anak mamaya kung kailan lang ito pwedeng tumawag. Ano na ang naisip ng lalaki at ibinigay ang numero nito sa anak niya. Siguradong mangungulit tiyak lagi ang anak niya rito. Some aging muli sa utak niya ang sitwasyon nila ngayon ng lalaki. Paano ba sila apto sa trabaho ngayon? Sigurado siyang kumalat na sa buong opisina na ikakasal sila dahil na rin sa kanya. Kung bakit kasi naisipan niyang ayanunsyo na tinatanggap niya ang proposal nito sa harap din ni Paula. Pwede naman sanang hinintay niyang wala si Paula bago niya sinabi yun sa harap ni Chelsea. Alam niyang hindi yun ipagkakalat ni Chelsea dahil ito ang mapapahiya kung gagawin ito yun. Permaste na kasi itong parang girlfriend ng lalaki kaya't hindi nito magagawang ikalat na sa kanya pala ikakasal si Zian. Malaking insulto yun para rito. Napatingin siya sa phone nang tumunog iyon. Napakunot noo siya nang makitang si Zian ang tumatawag. I'll pick you up tomorrow after 8 in the morning, bakit? Lalong nagtatakang tanong niya, bakit ko naman hahayaang magtaksi ang fiancé ko sa work kung pwede ko namang sunduin? I'll pick you up every day starting tomorrow. Iyon lang at ibinaba na nito ang phone. Gusto niyang minus dahil hindi man lang nito tinanong kung papayag ba siya. Tapos bigla rin niyang naisip na maaaring gusto lang din nitong protektahan ang pangalan nito. Ano nga naman ang iisipin ng iba kapag nakikitang nagkukommute pa rin siya ng taxi ngayong ang alam nila ay ikakasal siya sa isang Zian Escobar. Siguradong magiging negatibo ang date noon para sa lalaki at sa pamilya nito. Dad, napalingon siya sa anak sa narinig. Yeah, I was talking to Lolo. That's why my line was busy when you called. I'm doing great, Dad. I love all the toys you gave me. Kailan kaya mag-asawa si Zian sa pagpapanggap na ama ng anak niya? Sigurado ba itong kaya nitong panindigan ang role na iyon habang buhay nang hindi mapapagod? Hindi pa man ay nabahala na siya at nalungkot para sa anak kung sakaling dumating na ang panahong iyon. Alam niyang malaking responsibilidad ang inaako ng lalaki at hindi siya mag-e-expect na gagampanan nito iyon habang buhay lalo na kapag nagkaroon na ito ng sariling pamilya at anak. Siguro saka na niya iisipin kung paano haharapin ang sitwasyong iyon dahil sa ngayon ay pagod ang utak niya sa dami ng kinakaharap na dilema. Daddy, mabilis na tinakbo ni Xavier si Zian pagkababa nito ng kotse. Ando ng lalaki para sunduin sila ng anak. Unang araw iyon ay hahatid sila nito. Una nilang ibababa ang anak sa school nito. Mabilis din namang sinalubong ng yakap ni Zian ang anak niya. Hindi niya maintindihan lagi ang pakiramdam kapag nakikita kung gaano kasaya ang dalawa sa tuwing nagkikita. So, you're ready for school na? Tanong ni Zian sa bata. Yep. Binitiwan nito ang anak niya saka lumapit sa kanya. Good morning, Han. Han. Hindi pa man siya nahimasmasan sa gulat sa endearment na gamit nito sa kanya ay naramdaman na lang din niya ang halik nito sa pisngi niya. Kakastiguhin niya sana ang lalaki kahit dampi lang iyon pero nakita niyang nakatingin sa kanila ang anak na nakangiti. Kailangan ba talaga iyong ganong eksena sa harap ni Xavier? Iyon ang gustong itanong ng mga mata niya nang magsalubong ang tingin nila ni Zian. Good morning, napilitan na lang din siyang bitan pabalik ang lalaki at pinilit na ngitian din ito. Pinagbuksan muna ng pinto ni Zian si Xavier sa likod ng sasakyan.
Hindi nito kasama si Arthur kaya't ito ang nagmaneho ng sasakyan nito. Nang makaupo na ang anak sa likod ay binuksan naman nito ang pinto sa harap para sa kanya. Tahimik na pumasok na rin siya para umupo. Malapit lang ang school ng anak sa kondo nila kaya't agad nilang narating ang school ng bata. Nagtaka pa siya nang bumaba rin si Zian ng makababa ang anak. Niyuko nuna siya nito nang sundan niya ito nang nagtatakang tingin nang makalabas ng kotse ang lalaki. Ihahatid ko sa loob ng room si Xavier. I want to meet our son's teacher. Iyon lang at agad na umalis ito kasama ang anak niya. Our son. Kina-career na yata talaga nito ang pagganap na ama ni Xavier. Nakita pa niya nang magkahawak ang kamay ng dalawa nang papasok ng school. Sumusobra naman yata ang pagganap ni Zian sa role nito bilang tatay ng anak niya. Baka maubos na agad ang energy nito sa pagpapanggap at bigla ring magsawa sa responsibilidad na hindi naman talaga nito dapat akuan. Ilang minuto rin siyang naghintay sa loob bago nakita niyang lumabas si Zian ng school na maaliwalas ang mukha na para bang masaya ito sa ginagawa. Nang makapasok uli ang lalaki sa loob ay agad siyang nagsalita. Hindi mano naman kailangang gawin talaga ang mga bagay na ito. Natigilan ito saka napatingin sa kanya. Itong pagsundo ko sa inyo. Nagtatakang tanong ng lalaki. Everything, sapat na yung pinakilala mo ang sarili bilang ama ng anak ko for now. Hindi mo naman kailangang gampanan ang mga bagay na ito, I'm doing this for your son. I want to also clarify that I'm not forced to do this. I want to do these things, Jenna. Why? Muli itong natigilan habang nanatiling nakatitig sa kanya. Parang noon lang din ito na itanong iyon sa sarili. I don't know, Jenna. Maybe I just don't want your son to think na kahit nakilala na niya ang ama niya ay parang wala rin kung patuloy na hindi niya nakukuha ang atensyon at pagpapahalaga galing sa isang ama. Ano ang laging idadahilan mo kay Xavier sa tuwing tinatanong kanya kung nasaan ako? Kung bakit hanggang tawag na lang ang kaya kong ibigay sa kanya? Do you really want him to feel neglected by his father even after years of not knowing who his father is? Hindi niya kailangang sagutin ang tanong nito para malaman nito ang sagot niya. If you're afraid that I might just stop one day, and that it would hurt Xavier, please don't. Uulit-ulitin kong sasabihin sa'yo, aakuin ko ang anak mo at hindi ko babawiin ang pag-ako bilang ama ni Xavier, Jenna. I even warned to propose changing his last name to Escobar, no? Sa ngayon ay hahayaan kitang gampanan ang pagiging ama ng anak ko kung iyan ang akagaga ng loob ninyo ng lola mo. Alam kong tinutulak ka rin ng utang na loob mo sa ina ko kaya mo ginagawa iyan, but, changing my son's last name to Lo Escobar is too much already. Hindi ako nag-e-expect na gagampanan mo habang buhay ang responsibilidad na hindi mo naman talaga responsibilidad. I told you, this is not just about my gratitude. I feel a connection with your son, maybe dahil nakikita ko ang sarili sa kanya dati. I don't want him to feel unwanted and neglected by his father. Biglang parang gusto niyang i-comfort ang lalaki nang makita ang saglit na pagdaan ng kirot sa mga mata nito. Hindi na niya kailangang itanong dito ang naging relasyon nito sa ama nito dahil dama niya ang hinanakit nito sa sarili nitong ama kapag napag-uusapan nila ang anak. Ang alan niya ay ilang taon na ring patay ang ama ng lalaki. Base sa mga balitang nababasa niya dati ay nag-iisang anak ito ng mga magulang nito pero may ibang anak ang ama ni Zian sa ibang pamilya nito. Wala nang nagsalita sa kanila nang paandarin ng muli ni Zian ang sasakyan papuntang opisina. Nang makababa ay pinagbuksan siyang muli ng pinto ng kotse ng lalaki. Inalalayan siya nito sa braso habang papaakyat sila ng building. Hinayaan niya lang ito dahil parte iyon ng pagganap nila bilang magkarelasyon. Marami-rami na rin ang mga empleyado sa loob nang dumating sila. Inaasahan na niyang sa kanila matutuon ang pansin ng lahat. Hindi na nga nakitaan ng pagkagulat ang mga mukha nila nang makitang akay siya ni Zian sa braso habang papasok. Ibig sabihin lang noon ay alam na nga nila ang relasyon niya sa lalaki. Kahit norman wala namang pagkagulat sa mukha ng mga ito ay nandun naman ang matinding kuryosidad habang sinusundan sila ng tingin. Akala ko talaga si Ma'am Chelsea ang girlfriend ni Sir, narinig pa niya ang bulong ng isa. Kaya pala damyugo yung mukha ni Ma'am Chelsea dati. Sino ba naman ang hindi masasapak kung palaging nakadikit ka sa boyfriend ng iba? Mabuti lang iyon sa kanya.
Nagkukunwari na lang sila ni Zian na walang narinig habang naglalakad papasok ng opisina nila. Saka lang siya parang nakahinga ng maayos nang tuluyang makapasok ng opisina niya kasama ni Zian. Agad na binawi niya ang brasong hawak pa rin nito. Paano pala si Chelsea? Naalala niyang itanong. She backed out. I don't think you will see her again in this building, parang walang anumang sabi ni Zian na nagkibit-balikat pa. Gusto niya sanang itanong kung ano ang nangyari dahil base sa sinabi ni Zian ay mukhang may kakaibang nangyari sa dalawa. Nag-away ba ang nga ito dahil sa kanya? Iyong butik niya. Hindi niya pa ring mapigilang itanong. Saglit lang nanilingon siya nito bago pumasok sa opisina nito sa kabila. I terminated our contract. There will be no more collaboration between US. Iyon lang at tuluyang pumasok na ito ng opisina nito. Kinumpirma na nga ng sinabi nito ang naisip niya. Mukhang mapuputol na nga ng tuluyan ang koneksyon ng dalawa. Paano naman yung sinabi ni Zian na may responsibilidad ito kay Chelsea? Ipinilig niya ang ulo para tigilan na niya ang pag-iisip sa babae. Nagbubunyi rin naman ang loob niya sa nalaman. Hindi na niya makikita ang pagmumukha ng bruha. In a way ay nakaganti siya rito sa paraang alam niya.